April 14 ang target ng COMELEC para maihanda ang mga gagamitang balota sa eleksyon 2025. Mahigit 72 balota o mahigit 72 milyong balota ang kailangan. 27 milyon sa mga ito ang naimprenta na ayon sa COMELEC. Pero hindi kasing bilis ng pag-imprenta ang verification process na may kasamang mano-manong pag-inspeksyon saka pinapadaan sa automated counting machine. Nasa 4 na milyon pa lang ang pumasa sa standard at itinuturing na good ballot. January 6, sinimula ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota. Natigil ito noong January 14 nang iutos ng Korte Suprema na isama sa balota ang pangalan ng 5 aspirant na naunang i-disqualify o idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Dahil dito ang mga naimprentang mahigit 6 na milyong balota noon kinailangang sirain. At matapos ng ilang araw muling naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para isama rin sa balota ang 3 pang aspirant. Muling sinimula ng pag-iimprenta ng balota noong January 27. Nagdagdag ng 200 verifier ang COMELEC na susuri sa mga naimprenta ng balota. Bukod po yan sa daan-daang verifier na mula naman sa National Printing Office. Ito po ay para mapabilis ang verification process. Ayon sa COMELEC, kampante silang maaabot ang April 14 deadline ng printing. Kasabay naman ang mahigpit na seguridad sa Amoranto kung saan isasagawa ang verifikasyon. Tiniyak ng COMELEC na imposible ang umano'y sinasabi ng ilang sindikato na kaya nilang magpanalo ng mga kandidato at magmanipula ng mga makina at balota. Binabantayan rin nila ang impormasyong may isang munong dating empleyado ng komisyon na sangkot sa pag-aalok ng pandaraya. Patuloy po ang pag-iikot ng mga kandidato ngayong ikatlong araw ng kampanya para sa eleksyon 2025. Saksi, si Marisol Abduraman. Nagsagawa ng proclamation rally ngayong araw ang mga binansagang Duterte senatorial candidates ng PDP laban. Naroon sina Attorney Jimmy Bondo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Lawrence Bongo, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Dante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy na napanood via video message, Attorney Vic Rodriguez na guest candidate ng partido, at si Philip Salvador. Naroon din sa event si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, swerte natin. Ubos, panalo kayong lahat. Nagpadala naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte para sa mga kandidato ng partido. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos ng kampanya sa Iloilo City ang senatorial slate ng administrasyon. Kumpleto ang kanilang mga kandidatong sina Benhur Avalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Bumisita naman sa Bohol si Bam Aquino. Isang araw matapos talakayin ang isyu ng edukasyon sa Tarlac State University. Si Attorney Sunny Matula nasa union event sa Laguna at sa Workers' Assembly sa Pampanga. Nakipagdialogo rin siya sa grupo ng employers kahapon. Humarap naman si Liza Masa sa isang event sa UP Los Baños kung saan binigyang diin niya ang independent foreign policy. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.